Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong solar eclipse in Aries ngayong araw ng April 8 to 9, 2024. So, depende yan sa kung anong bansa kayo nakatira. Dito sa Pilipinas, that is on April 9, 2024 at 2:20 a.m. So, sa madaling araw yan. Ano nga ba itong solar eclipse na to? So, this is when, it's an event when the moon comes in between the sun and the earth. So, yung buwan ay pumapagitna sa araw at sa earth na technically binablock ng buwan yung liwanag ng araw papunta sa earth. Kaya may mga parts ng mundo na magiging madilim kahit na umaga pa. Okay? So, in spiritual sense, this is a symbol or a sign for major change. And since itong solar eclipse is a new moon, this is also about starting new beginnings. And itong new beginnings na to, kakaiba siya dun sa ibang mga new beginnings kasi it's about unexpected, no? So yung iba sa inyo, unexpected, lilipat ng bahay, unexpected, makakakuha ng trabaho sa ibang bansa, unexpected, maghihiwalay sila ng jowa niya, unexpected, merong makikilalang romantic partner, things like that. No? So, it's unpredictable, exciting para sa iba, pero ito yung mga hindi natin nakikita na pwede palang mangyari, mga hindi inaasahan, na magli-lead sa'yo sa bagong simula. And for some of you, these are fated because the North Node, which is about your destiny, is also in Aries. So, malalaman natin to, especially if you are a Pisces rising. So, this reading is for Pisces rising. Kaya mas importante rin talaga na alam nyo kung ano ang inyong rising sign. Pwede rin naman itong mag-resonate sa Pisces Sun or Pisces Moon, pero mas accurate siya sa mga Pisces rising. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description kung paano nyo malalaman yan. Ikikiin nyo lang yung mga information about your date of birth. And then, i-calculate na niyan kung ano ang inyong rising sign. So, kung alam niyo na yung rising sign ninyo, puntahan niyo tong channel natin at i-check niyo doon kung anong sign yung inyong rising sign. So, this reading is for Pisces rising. Okay? So, for you Pisces risings, itong solar eclipse in Aries ay mangyayari sa inyong second house of money, your assets, your values, your talents, your skills, your possessions, the material realm. So, sa finances din yan. And yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga matutuklasan na bagong paraan para kumita ng pera. Yung iba naman sa inyo, yun nga, may bagong source of income. And Chiron is here. Chiron is about healing. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong naging challenges sa inyong finances in the past, so, ngayong itong solar eclipse na to, magbibigay ito ng opportunity sa inyo na ayusin yung mga issue or problema nyo sa pera, sa finances ninyo, sa mga properties ninyo. Like for example, nagkaroon kayo ng problema sa titulo nyo sa lupa. So, during this time, maaring maayos nyo yan. Things are healing. Yung iba naman sa inyo, pagdating sa finances ninyo, kung dati medyo alanganin yung pasok ng pera sa inyo. So, ngayon, maaring meron kayong bagong pagkakakitaan na magbabalance, no, ng energy ng inyong pera. So, kumbaga, dati kulang, since magpapasok ka ng bagong source of income, mababalance mo na yung sources of income mo. May pandagdag na, kumbaga. So, yung iba naman sa inyo, maaring babalik yung inyong interest sa mga talento ninyo. Kasi yung iba, no, kahit may talents, hindi ginagamit. Kasi nagpo-focus na lang sila sa kanilang day job, sa kanilang corporate job, or pagiging empleyado. Dahil ayaw na nila ng masyadong maraming iniisip. So, nothing against being an employee. That is our way of earning money, pero hindi tayo dapat nalilimitahan lang doon. So, I think yung iba sa inyo, you will realize na hindi lang sa pagiging empleyado pwedeng kumita ng pera, pwedeng magdadagdag ka ng side job, ng extra income dyan sa internet,
or magbebenta ka online, or meron kang small business na sisimulan, that will really help you na makabangon sa financial situation mo. Especially that Venus is also in your second house. Venus is the planet of love, the planet of money, luxury. So I see you na maaring mas magpapahalaga ka sa iyong talento. You will improve on your skills, your talents, na magtitiwala ka sa sarili mong kakayanan na pwede mong i-monetize yung iyong talento. Let's say, for example, magaling kang kumanta. So, ang gagawin mo, magre-record ka ng mga covers, ipopost mo sa social media, i-upload mo, and this may create attention sa'yo, and pwede mong i-monetize yun, 'di ba? Sa mga views. So, maraming ways. Yung iba sa inyo, gagawa ng covers nga, and then i-upload nyo sa mga music streaming platforms, sa Spotify, sa YouTube Music, things like that, sa TikTok. So, a lot of potentials, no? Infinite potentials para sa inyo. I also see you focusing on your future, no? Itong North Node nasa second house nyo rin. It's a process. You are building a stable income na hindi siya madali, pero nandun ka sa pagbibuild. Para siyang let's say, you are parang mga bubuyog, 'di ba? So sila, ginagawa nila, nag-iipon sila ng nectar para maging pulot. Anong tawag doon? Maging honey. Oo. So, hindi siya madali kasi it takes a lot of effort to do that, pero fulfilling siya kasi sweet success siya. Okay? So, Mercury is also in retrograde during this time. Halos buong month ng April yan. So, ito yung panahon na kailangan nating mag-reflect sa mga priorities natin, sa mga gusto nating ma-achieve sa buhay. Yung iba sa inyo, i-reassess nyo, nasaan ka na ba? Are you in alignment of your goals on your dreams? Nagte-take action ka ba? Kasi kung hindi, you will do something about it, no? Mercury is also about creating opportunities through your thoughts, yung sa mga iniisip mo. That's why this is also a planet of manifestation. Since this is in retrograde, pinapa-reassess sa'yo kung ano ba talaga yung gusto mo moving forward. Sigurado ka ba talaga dyan? And ito rin yung time na maging maingat sa mga transactions na gagawin mo, especially if it's related to your money, your finances, yung mga banking transactions. Be careful kasi pwedeng magkaroon dyan ng aberya. And also, yung spending habits mo rin, you have to be mindful din kasi kung ikaw malaki nga yung kinikita mo, malakas ka rin namang gumasto, so paano ka makakaipon kung ang goal mo is makaipon, 'di ba? So it has to be in alignment of what you are doing. Okay? So let's see what else for you, Pisces. You have the Knight of Cups, the Five of Wands. I think you're going to be more competitive, no? Pagdating sa career mo, sa business mo, sa mga sources of income mo. Wow, may 10 of coins. So I feel like this solar eclipse will open up new opportunities for you to earn money, to double your income. 3 of Wands is about expansion. This is about growth. So definitely you are growing your finances. Okay, you have now this is about limitations, necessary, no? So maaring may mga bagay na may mga nagba-block sa'yo na gawin, or naglilimit sa'yo na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga ideas mo. Now, ito ang challenge sa'yo kung paano mo tatanggalin yung blockages na yon. Pwede kasing self-limiting beliefs yan. Sinasabi mo lang na hindi mo kaya, pero sa totoo lang, natatakot ka lang sa magiging resulta nun, baka mag-fail o hindi. Kasi regardless, mag-fail man yan, maging successful man yan, ang importante is sinubukan mo, at least alam mo na. And kung mag-fail ka man, na-experience mo at malalaman mo kung saan ka nagkamali, ano yung dapat mong i-improve. Okay?
You also have Inghwa. So this is about inner growth. Some of you, spiritual awakening to. Yung iba sa inyo mas nagiging aware sa inyong belief system, spirituality ninyo. You also have Wunyo. So Wunyo is about happiness, pleasure, joy, bliss. And I also see you na focusing on what will make you feel accomplished. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!